Napatili si Sarah sa loob ng tricycle. I hate this province life. Yumuko ang driver para tingnan si Sarah. Ayos lang po ba kayo, madam? I'm okay. Just drive there safely. Kapag naaksidente tayo at nag-dead ako here, lagot ka sa lolo ko. Napakamot sa ulo ang driver at muling umayos ng upo. Kung bakit ba naman kasi hindi pinasundo si Sarah ni Don Alejandro. Pakiramdam niya, talagang pinaparusahan siya ng pamilya niya dahil sa mga bulakbol na ginawa niya sa States. Kanina pang naiinis si Sarah. Kababalik niya lang sa Pilipinas mula sa Amerika. Gusto kasi ng kanyang lolong si Don Alejandro na manatili siya ng 1 buwan sa hacienda. Bata pa siya nang huli siyang tumira roon, ni hindi niya na alam kung paano ang buhay sa probinsya. Ang malala pa, pinag-commute pa si Sarah ng magaling niyang lolo. Nandito na po tayo sa Hacienda Estrella. Balita ng driver kay Sarah. Napairap si Sarah. Bumaba siya at hirap na binuhat ang kanyang maleta. Pagkatapos niyang magbayad sa driver ay umalis na ito. Napaubo pa si Sarah sa usok na nalabas ng tambutso ng tricycle. What a trash vehicle. Sabi ni Sarah habang inaayos ang sabog niya ng buhok. Hila ni Sarah ang maleta niya at lumapit sa guardhouse. Call the driver. Take me to the mansion. Kumunot ang noo ng guard. Ano ho? Napapikit sa inis si Sarah. Why are all these people so annoying? Kayo po ba ang apo ni Don Alejandro, yung galing daw pong United States of America? Yes, ako nga. Now, where's my sundo? Pumasok na po kayo. Bilin po ni Don Alejandro na paglakarin na lang kayo papuntang mansyon. What? Are you serious? Nasaan bang drivers? As far as I know, marami rin siyang sasakyan. Hindi niyo ba alam? Apo ako ni Lolo. Oo nga po, apo po kayo ni Don Alejandro. Pero iyon po ang bilin ng lolo ninyo. Sumusunod lang po kami sa utos. Gigil na napatili ulit si Sarah. Nabulabog yata lahat ng ibon sa paligid. Sinipa niya ang maleta niya kaya bumagsak iyon. I don't want this anymore. Sigaw pa ni Sarah. Kung may choice lang siya. Hindi na siya babalik sa probinsyang iyon. Wala lang talaga siyang magawa dahil kagustuhan ng mga magulang niya ang manatili siya ng 1 buwan sa Hacienda Estrella. Ma'am, galing po kayo sa Amerika, di ba? Oh, tapos? Ibig sabihin, nakita niyo na po ba si Captain America? Walang hiyang tanong ng guard sa kanya. Mas lalong napasigaw si Sarah sa inis. Nagulat naman ang guard at binuksan na ang gate para sa kanya. Sobrang bad mood na si Sarah, pero nagawa pang biruin ang ganoon ng guard. Walang nagawa si Sarah kundi ang pumasok na lang. Hirap na hirap siya dahil lubak-lubak ang daan at naka-heels pa siya. Pati maleta niya ay na-stuck sa mga bato. Pinagtitinginan na siya ng mga tauhang wala namang ambag sa sitwasyon niya ng mga oras na iyon. Isang matinding paghila ni Sarah sa maleta niya. Bumagsak siya sa maputik na lupa. Maiiyak na siya ng maramdaman sa kamay at binti ang tae ng kalabaw. Oh no, Mommy! Tili ni Sarah at tiningnan ang tae sa kamay niya. Ilang sandali pa'y may lalaking palapit kay Sarah. Sumipol ang lalaki nang bumaba ang tingin nito sa palda niya. Pervert! Miss, hindi ko kasalanan kung nakita ko ang panty mo. Nang aasar, nasabi ng lalaki sa kanya at mas lumapit pa sa kanya na tila ba tinatakpan sa iba pang pwedeng makakita. Ano yan? Tae? Hindi ba halata? I hate this. Remove this tae. Javier, tulungan mo na. Apo yan ni Don Alejandro. Sigaw ng isang tauhan. Kinumpas ni Sarah ang mga kamay niya. Yes, I'm his apo. So, better remove this tae from my hands. Apo ni Don Alejandro ang kutong lupang to? Ang arte naman. Excuse me, I'm maarte cause I'm maganda.
And by the way, what's kutong lupa? Singhal pa ni Sarah. Tumawa ulit si Javier. Sa halip na hilahin patayo si Sarah, ang maleta niya ang unang inisip ng lalaki. Kinuha ni Javier ang hose at bigla na lang pinasiritan ng tubig si Sarah. Ano pa? Pinapaliguan kita. Mahal na prinsesa. Mabaho yan. Kapag nalaman to ni Lolo, lagot ka sa kanya. Ang lakas ng loob mo para gawin sa akin to. Tauhan ka lang naman. Alam mo, para kang duwending na nanakot dyan. Hindi ako natatakot sa mga banta mo. Ikaw na nga atong tinutulungan. Ikaw pang may ganang maging ganyan. Ikaw yung tatakang-tangang bumagsak dyan sa tain ng kalabaw kaya wag mong isisi sa akin kung bakit nasa ganyang sitwasyon ka ngayon. How dare you call me tatanga-tanga? Apo ako ni Don Alejandro. So it's obvious na I'm your amo too. Hinila siya ni Javier para makatayo. Kay daming satsat. Ha? Ha? Halaman. Is that a joke? So corny. Pang-aasar ni Sarah kay Javier. Napailing si Javier at hinubad ang damit nito. Umawang ang bibig ni Sarah nang makita ang katawan ni Javier. Maskulado, matipuno, moreno, at hindi na malaya ni Sarah na nasabi niya nang nasa isip niya. Masarap. Anong sabi mo? What? What? Watawat. Pinagnanasaan mo ba ako? Ang kapal ng mukha mo. Of course not. Hindi nga. Laway mo, tumutulo nga. Tinunasan ni Javier ang gilid ng labi ni Sarah kahit wala namang laway doon. Asshole, huwag mo kong hahawakan gamit ang dirty hands mo. Bakit ka biglang naghuhubad? That's a public disturbance. Wala tayo sa syudad para ipaglaban mo yung public disturbance na yan. Probinsya to. Kahit maghubad ako ng ganito, walang magre-reklamo. Suotin mo to. Bakat ang pula mong bra. Kita ng kaluluwa mo dyan sa basa mong damit. Inabot ni Javier ang shirt nito sa kanya. Naiinis na tinanggap ni Sarah ang damit at isinuot iyon. Baho naman. Ay sus, babae. Huwag kang masanay na magsabi ng kasinungalingan ha. Alam ko namang pinagnanasaan mo ako eh. What? Delusional ugly monster. Tumawa si Javier. Ilang sandali pa. May dumaang truck na may lamang buhangin. Pinatigil iyon ni Javier at kinausap ang nagmamaneho. Ilang sandali pa. Basta nalang inihagis ni Javier ang maleta niya sa likod ng truck. What the? Anong ginawa mo sa gamit ko? Ano pa? Di dadalhin sa mansyon nang hindi ka na mahirapan at bumagsak ka na naman sa tain ng kalabaw. What if hindi nila dalhin yun doon? Baka nakawin nila. Kilala ko ang mga yun. Hindi sila katulad ng iniisip mo. Mababait sila. Isa pa, nasa hasyenda ka. Alam din nilang apo ka ng may-ari. Kaya sa tingin mo ba, pag nanakawan ka sa sarili niyong lupain? Natahimik si Sarah. Hindi niya naman gustong mangbintang. Naiinis lang talaga siya sa sitwasyon niya ngayon. Ngayon, gusto mo makarating sa mansyon, di ba? Halika, ihatid na kita. Isasakay tayo sa kabayo. Sabi ni Javier sa kanya. Gulat na gulat si Sarah habang pinagmamasdan ang pulang kabayo. What? Is it even safe na sumakay sa kabayong kamukha mo? Nakakailang insulto ka na ha. Isang insulto pa. Hahalik ka na talaga kita. Safe yan kasi sa akin ka naman sasakay. Pervert ka talaga. Ikaw ang pervert dyan. Napakadumi ng utak mo. Ang gusto ko lang namang sabihin, ako ang mangangabayo kaya dapat magtiwala ka sa akin. O ano, tara na? Mukha ba akong may choice? Humalakhak si Javier. Napatili na naman si Sarah nang buhatin siya ni Javier at patagil na sinakay sa kabayo. Mabilis naman itong sumakay kaya naramdaman niya agad ang dibdib ng lalaki. Ngumisi si Javier at pinagtabi ang mga hita ni Sarah. Kumapit ka na mahigpit. Baka mahulog ka pa sa akin eh.
Lolo, you don't know kung anong mga pinagdaanan ko. I suffered a lot to commute. Naligaw ako papunta here. Then now, tayang sumalubong sa akin sa hacienda. Mangiyak-ngiyak na sumbong ni Sarah sa kanyang lolo na si Don Alejandro. Tumawa lang si Don Alejandro. Samantalang napailing naman si Javier. Kanina pang naiinis si Sarah. Sobrang hirap na nga pinagdaanan niya bago makarating sa Hacienda Estrella. Tapos tatawanan lang pala siya ng lolo niya. Gusto man ni Sarah ipakitang nagtatampo siya, pinigilan niya lang ang sarili niya. In the first place, kasalanan niya naman talaga kaya siya naroon. And that man, he is pervert. Sinilipan niya ako kanina, lolo. Sumbong pa ulit ni Sarah habang tinuturo si Javier. Huminga ng malalim si Don Alejandro at tumayo gamit ang kanyang tungkod. Tigilan mo na ang mga reklamo mo, Sarah. Kilala ko ang batang yan. Isa siya sa pinagkakatiwalaan kong tauhan dito sa hacienda. Kaya alam kong mabuti siyang tao. Napahalukip-kip si Sarah. Masama niyang tiningnan si Javier. Nilabanan naman siya sa titigan ng lalaki. Gusto ni Sarah na ito ang mailang, pero sa huli, siya na ang nakaramdam ng pagkailang at umiwas ng tingin. Nakarating sa akin ang mga kalokohan mo sa States. Kaya gusto kong habang nandito ka, matuto ka. Si Javier ang magiging guide mo sa lahat ng dapat mong gawin dito sa hacienda. Okay, fine. Just please, let me rest first. I'm really pagod na. Mercedita, ihatid mo sa kwarto ang aking apo. Kailangan niya ng magpahinga. Utos ni Don Alejandro sa kasambahay. Oh, thanks God. Huminga ng malalim si Sarah at nagmarcha na papuntang silid niya. Naligo na si Sarah at nagbabad sa bathtub. Medyo gumaan ang pakiramdam niya. Kung pwede lang, na hanggang bukas ng umaga na siya magbabad para lang masigurado ni Sarah na mawawala ang bahid at amoy ng tae ng kalabaw sa kanya. Nang gabing iyon, mahimbing na nakatulog si Sarah. Pero nabulabog siya nang may gumising sa mapayapa niyang umaga. Mabilis siyang napabangon at gulat na gulat pa siya nang makita si Javier sa loob ng kwarto niya at may dalang-dalawang takip ng kaldero. What are you doing here? Hindi ka pwedeng pumasok sa kwarto ko. Mahal na prinsesa, anong oras na? Tirik na ang araw. Hindi ka pa rin bumabangon. Paalala lang, Sarah, nasa probinsya ka, kaya bawal ang tanghali ang gising. I don't care. Just leave my room. You're invading my privacy. Muling humiga si Sarah para bumalik ulit sa pagtulog. Pinatunog na naman ni Javier ang mga takip ng kaldero. Kahit abutin ako hanggang bukas dito, hindi ko aalis hanggat hindi ka bumabangon dyan. Fine, eto na, babangon na. Leave my room now. I'll do my morning routine. Bilisan mo, maghihintay ako sa labas. Kapag nagtagal ka, kakalad ka rin na kita palabas talaga. Ngumisi si Javier at lumabas ng kwarto niya. Napairap si Sarah. Kahit napipilitan, bumango na siya. Mabilis siyang naligo at nagbihis ng dress. Pagkalabas niya, si Javier agad ang sumalubong sa kanya. What? Mataray na tanong ni Sarah. Napapikit si Javier. Bakit ganyan ang suot mo? And why? Naaakit ka? Pervert ka talaga. Mas decent itong dress ko ngayon kaysa sa clothes ko yesterday. Hoy, huwag kang magpantasyang pinagnanasaan kita. Iniisip ko lang na mali ang suot mo. Pumasok ka ulit sa kwarto mo. Magpalit ka ng simpleng damit. Mas mainam kung jogging pants at long sleeve shirt lang. Wala ka rito para magbakasyon. Nandito ka para matutuhan mga gawain mo dito sa hacienda. Hell no. Heaven, yes? So, you mean a princess and an Aries like me will tanim-tanim here and will bungkal-bungkal there? Hindi lang yan. Mag-aalaga at magpapaligo ng mga hayop. Saka, ayusin mo nga yung pananalita mo. Napaka-arting pakinggan. And what's wrong with my way of talking? This is me.
Hindi ako mag-a-adjust for you, no? Ay, sige na, magpalit ka na. Marami pa tayong trabaho. Napilitang magpalit ng damit si Sarah. Makakaganti rin siya balang araw sa mga pang-iinis ni Javier sa kanya. Kapag ipinamana sa kanya ng lolo niyang hasyenda, si Javier agad ang unang patatalsikin niya. Oh, Javier, talaga bang sa ganda kong to magpapakain lang ako ng mga baboy? Hindi makapaniwalang tanong ni Sarah habang tinitingnan ng mga feeds sa timbanay na lalagyan ng tubig. Tumawa si Javier at tumunghay sa kanya. Papakainin mo lang naman ang mga baboy sa koral, Sarah. Ako na ang magbubuhat ng timba para sa'yo. Ayusin mo. Hindi basta-basta ang mga baboy na yan. Primera klase ang mga karning sinusupply natin sa mga supplier. Kaya alagaan mo ang mga baboy na isa sa dahilan kung bakit ka nakahiga sa kayamanan ninyo ngayon. No, ayoko. Tsaka ano ba yan? Parang tae like yesterday. Kadiri. Napailing na lang si Javier. Inabot nito ang tabo kay Sarah. Walang ibang nagawa si Sarah kundi ang sumunod. Binuhos niya ang feed sa lalagyan ng pagkain ng mga baboy. Pikit mata niyang ginawa iyon at halos bitiwan niya ang tabo. Sarah, ano ba naman yan? Mukha ka namang tangay. Ang simple-simple lang magpakain ng baboy. Kung mandiri parang di kumakain ng baboy ha? Because it's always expensive beefsteak. I don't like porks. You're poor kasi, kaya di mo afford. Pang-iinsulto na naman ni Sarah. Biglang inilapit ni Javier ang mukha nito sa mukha niya. Anong sabi ko sa'yo? Hindi ba sa oras na insultuhin mo ako ulit? Halik ko nang dadapo dyan sa mga labi mo. Nagtindigan yata lahat ng balahibo ni Sarah nang maamoy niya ang mabangong hininga ni Javier. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Mabilis nang tinulak si Javier. Lumayo ka nga. As if I will let you kiss me. Iyang baho mo. Kahit magkaamuyan pa tayo, alam mo sa sarili mong mabango ako. Kahit itanggi mo pa. Isa pa, haharap ba naman ako ng hindi handa sa'yo? Ano? Wala, magpakain ka na lang dyan. Tinalikuran siya ni Javier. Napairap na lang si Sarah. Kahit ayaw niya ay pinagpatuloy niya ang ginagawa. Pagkatapos magpakain, tinuruan naman siyang mag-harvest ni Javier ng mga gulay. Medyo okay sa kanya ang gawaing iyon, kaya hindi na siya nagreklamo pa. Nakakangalay nga lang para kay Sarah. Oh my gosh, may nahawakan ako! Sigaw ni Sarah at mabilis na tumayo at tumakbo. Naalarmang mga tauhan sa hasyenda. Hindi pa sana titigil sa pagtakbo si Sarah kung hindi siya pinigilan ni Javier. Anong problema? I think there's a snake there. Nahawakan ko. Naiiyak nang sabi ni Sarah. Pinaghahanap agad ni Javier at ng mga tauhan ng sinasabing ahas ni Sarah. Inang walang makita ay sumuko na. Ilang sandali pa ay kumunot ang noo ni Javier at may tiningnan sa lupa. Sigurado ka bang ahas ang nakita mo? Of course. Sagot naman ni Sarah kahit na hindi. Ang totoo ay hindi niya naman talaga nakita. Basta may nahawakan lang siyang malambot at gumagapang. Inisip na agad ni Sarah na ahas iyon. Itinaas ni Javier ang isang mahaba at matabang bulati gamit ang patpat. Ay sus babae, saan ang ahas dito? Bulati lang to. So what? It's still dangerous. Pwede rin makakos sa kanya ng death, no? Pagdadahilan pa ni Sarah. Tumawa ang mga tauhan sa hasyenda at bumalik na lang sa kanya-kanyang trabaho. Gustong magdabog ni Sarah. Pakiramdam niya ay siya rin ang napapahiya sa sarili niya. Bakit kung ituring ng mga ito, ang kinatatakutan niya ay parang simpleng bagay lamang iyon? Ginulo ni Javier ang kanyang buhok. Bumalik ka na nga sa ginagawa mo. Napatakbo ako sa lakas ng tili mo eh. Tapos malaman-laman kung dahil lang pala sa bulate. Kaya ka umilit na para matatanggal yung alang-alam mo. I hate you. Natatakot ako eh. Ano magagawa ko? Bahala ka na dyan. Ayoko na. Uuwi na ako sa States.
Umiiyak na tinalikuran ni Sarah si Javier. Tumakbo siya palayo sa taniman. Kasalanan ba ni Sarah kung natakot siya? Kailangan bang katakutan ng lahat ang isang bagay para masabing nakakatakot nga? Pinanasa ni Sarah ang kanyang mga luha. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng santol. Isang araw pa lang siya, na-realize niya na agad na mali talaga ang ginagawa niya sa States. Gusto niya na lang bumalik. Kapag natapos iyon, ay hindi na talaga siya magbubulakbol ulit. Ilang sandali pa'y dumating si Javier at marahang umupo sa tabi niya. Gusto mo ng mangga? You offer a mangga to me, pero may balat pa. You're so tatanga-tanga rin. Hinugasan ko na yan. Pwede namang kainin ng may balat pa ang manggang hilaw. Try mo. Hindi maasim kapag kasama mong kainin ng balat. Paliwanag ni Javier sa kanya. Binuka ni Javier ang palad nitong may asin. May dala rin akong asin. Tinanggap iyon ni Sarah at kinagatan. Nangasim siya, pero hindi naman sobra. Nang masanay na kumagat na lang ulit siya. Paulit-ulit na rin yung sinasawsaw sa asin sa palad ni Javier. Huminga naman ng malalim si Javier. Sorry. Pinagtawanan nila ako because of you. Pinahiya mo ako. Takot talaga ako. Asisi, hindi ako sanay sa bukid. Kung normal lang yun sa inyo, sa akin hindi. Kaya nga, sorry. Hindi na mauulit. Nagkamali ako. Bati na tayo? Fine. But I still hate you. Hate pa rin? Hindi ba pwedeng love na lang? Haha, so corny. I really wanna go home. Kung gusto mo na talagang makauwi, sundin mo lang ang gustong mangyari ng lolo mo. Nandito ako para tulungan ka. Pero sana, tulungan mo rin ang sarili mo. Huwag na rin tayong palaging nag-aaway. Ano? Deal? Okay. Yes. It's a deal. Kababalik lang ni Sarah sa mansyon. Humiga agad siya sa sofa sa sobrang pagod. Sobrang sakit ng likod niya sa maghapong trabaho. Kung pwede lang na matulog na. Kaso ang dumi-dumi niya pa. Kumawa si Javier habang pinagmamasdan siya. Napagod ka? Oh yeah. My back hurts so much. Kamusta ang trabaho sa hacienda, Sarah? Tanong ni Don Alejandro na kapapasok lang sa sala mula sa pagpapahangin sa veranda. Tumayo agad si Sarah. Lolo, I'm so pagod na. Ganun ba? Handa ninyo ang hapag. Tiyak na gutom ng aking apo. Javier, sumalo ka na rin sa amin. Sige po, Don Alejandro. Napairap si Sarah habang napangiti naman si Javier. Magkasabay na silang pumunta sa dining area. Oh, akala ko ba bati na tayo? Bakit? Hindi ba pwedeng umirap? Tumawa na lang si Javier at napailing. Pagkarating sa dining area, natakam agad si Sarah sa mga pagkain. Diet siya at may inaalaga ang shape ng katawan. Pero hindi niya napigilang kumain ng marami. Sobrang gutom na gutom si Sarah. Parang iyon lang ang pagkakataon na nakakain siya pagkatapos ng ilang taon. Gutom na gutom ka, iha. Sige, kumain ka pa. Sabi ni Don Alejandro sa kanya. Tumango naman si Sarah. I'm starving, but now lang to. Ayokong tumaba. Ang isang manggagawa, kailangan ng maraming pagkain sa katawan. Tama ang lolo mo, Sarah. Isa pa, mawawala rin naman lahat ng kinain mo dahil mabibigat ang trabaho mo rito sa bukid. Tumango na lang si Sarah. Tama nga naman iyon. Para na rin siya nag-exercise sa trabaho niya. Pagkatapos kumain ay umakyat na si Sarah at pumasok sa kwarto niya. Naligo at nagbihis lang siya. Hihiga na sana siya sa kama nang may kumatok sa pinto niya. Pagbukas ni Sarah, si Javier ang bumungad sa kanya. Kumunot ang noo ni Sarah. Why are you here? Umawang ang bibig ni Javier. Kitang-kita ni Sarah kung paano nito pinasadahan ang suot niyang black nightie dress. Napalunok si Javier bago umiwas ng tingin. May inabot sa kanya si Javier.
Ilagay mo yan sa masakit sa'yo. What's that? Pain reliever na mental patch. Mabisa to kapag may masakit sa'yo. Ilagay mo sa likod mo. Reklamo ka ng reklamong masakit, di ba? Tiningnan ni Sarah ang hawak ni Javier. Bago sa kanya iyon, ni minsan ay hindi pa siya gumamit ng ganoong klaseng patches. Ay sus babae, talikod. Ako na maglalagay. Saan bandang masakit? Tanong ni Javier sa kanya. Itinaas ni Sarah ang kamay at ininuro ang parteng masakit. Here. Ilang sandali pa, marahang hinawi ni Javier ang buhok niya. Parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan ni Sarah sa simpleng dampilang ng kamay ni Javier sa kanyang balat. Nakahinga lang ng maluwag si Sarah nang matapos na ito sa paglagay ng mental patches sa kanya. Matulog ka na. Thank you. Mabilis na pumasok si Sarah sa loob ng kwarto niya at isinara ang pinto. Pagkahiga ni Sarah ay sinapon niya ang dibdib niya. Kahit naiinis siya kay Javier, ay hindi niya may tatangging unang pagkikita pa lang nila ng lalaki ay may atraksyon na agad siyang naramdaman. Don't go below like that, Sarah. He is poor. Stop drooling over him. Pagkumbinsi ni Sarah sa kanyang sarili. Gayunpaman, ilang beses mang sabihin iyon ni Sarah sa sarili niya. Parang ayaw tanggapin ng sistema niya iyon. Naiinis na nagtalokbong siya ng kumot. Akala niya pa ay di siya makakatulog sa labis na pag-iisip, pero nahulog din sa pagtulog sa labis na pagod. Kinabukasan ay naging maayos ang gising ni Sarah. Napangiti siya. Tama nga si Javier, nawala ang sakit ng likod niya kaya marami siyang energy sa araw na yun. Good morning! Bati ni Sarah sa lahat pagpasok sa dining area. Biglang naubo si Javier sa iniinom na tubig. Kitang-kita ni Sarah kung paano nataranta ang lalaki. Natatawa na lamang siya. Bumati lang naman siya pero tarantang-taranta agad ito. Ang sigla mo yata ngayon, apo. Of course, Lolo. Masarap po ang tulog ko. Sana lahat masarap ang tulog. Bubulong-bulong na sabi ni Javier. Napatingin si Sarah kay Javier. Bakit? Hindi ka nakatulog? Kawawa ka naman. Umismid lang si Javier kaya natuwa siya. Napagtanto ni Sarah masarap palang asarin ng lalaki. Mas pikon pa yata si Javier kumpara sa kanya. Bilisan mo na rin kumain. Sa labas na ako maghihintay. Marami pa tayong trabaho ngayon. Kumain ka na muna rito, Javier. Hindi na po, Don Alejandro. Nagluto po kasi si nanay ng almusal kanina kaya sa bahay na po ako kumain kanina. Tumango na lang si Don Alejandro at sinimula na rin ang kumain. Lumabas na si Javier kaya kumain na lang din si Sarah. Pagkatapos mag-almusal, lumabas na rin naman si Sarah. Naabutan niyang pinapakain ni Javier ng damo ang kabayo. Anong gagawin natin ngayon? Kumusta na ang likod mo? Masakit pa ba? Natigilan si Sarah sa tanong ni Javier. Parang boses lang ito ang narinig niya. Hindi niya lang inasahang iyon agad ang bungad sa kanya ng lalaki. Tumikhim si Sarah. I'm fine now. Okay, mabuti naman kung ganun, Sarah. So, what are we going to do now? Ngayon, tuturuan kita ngayon kung paano mga bayo. Magpahinga ka muna. Bukas na ulit tayo magtatrabaho sa taniman. Oh, really? Tumango naman si Javier. Napapalakpak si Sarah sa tuwa kaya tumawa si Javier. Katulad ng sinabi ni Javier sa kanya, tinuruan nga siya nitong mga bayo. Sa umpisa ay medyo natatakot pa siya, pero kalaunan, nalaman niyang madali lang palang paamuhin ang mga kabayo. Hanggang dyan na muna ang ituturo ko. Huwag mong pabilisan ang takbo mo dahil hindi ka pa masyadong marunong. Of course no, ayokong ma-fall. It hurts a lot in my back. Nga pala, bago magtanghali, iuuwi na kita sa mansyon. Bakit? Tutulungan ko si nanay sa paghahanda para sa birthday ko. Oh, birthday mo ngayon? Oo, gusto sana kitang imbitahan. Inimbitahan ko na rin si Don Alejandro, kaso may gagawin para siya eh.
Nagbabaka sakali naman ako kung makakapunta ka. Okay, wala naman akong gagawin mamaya. What kind of party is that anyway? Do I need to wear formal attire? Hindi, simpleng handaan lang, kainan lang. Kahit casual lang ang suotin mo, Sarah. Huwag ka masyadong magpaganda. Baka may makapansin pa sa'yo roon. May maging kaagaw pa ako. Huh? What did you say? Wala. Halika na, umuwi na tayo. Para may oras ka pa para makapagpahinga. Sinabihan ko na rin si Kaloy, yung driver ninyo, na ihatid ka na lang sa bahay namin mamaya. Pagkarating sa mansyon ay nagpaalam na si Javier. Nagkulong naman si Sarah sa kwarto. Gusto niyang bigyan ng regalo si Javier pero wala siyang maisip. Ang ending, pumunta si Sarah sa gathering na walang dalang regalo para kay Javier. Anong suot yan? Tanong agad ni Javier sa kanya pagkababa ng sasakyan. What? This is casual. Simpleng nude cream bodycon dress lang naman ang suot ni Sarah. Simpleng hikaw lang ang accessories na ginamit niya. Nagsuot na lang din siya ng sandals. Para sa kanya, casual na iyon. Umismid si Javier. Kitang-kita ang legs mo sa suot mo. Yung kulay ng damit mo kas skin tone mo pa. Sa malayuan, para ka lang nakahubad. Sana nagsuot ka na lang ng pants at t-shirt. Si Lolo nga walang say about my outfit eh. Ilang taon bang tinanda mo? Stop being conservative. Busangot ang mukha ni Javier nang pumasok sila sa loob. May nagiinuman na sa may garahe at may ilang lamesa. May isang mahabang lamesa rin kung nasaan ang mga pagkain. Parang buffet style lang. So, this is what a birthday party looks like for simple people like you? Oo, ganito lang. Pero masaya. Maupo ka na. Kukuha ko ng pagkain mo. Huwag kang tatayo dyan. Babalik din ako agad. Kapag may nakipag-usap sa'yo, lalo na kung lalaki, tarayan mo. Huh, as if I will talk to them, no? I will not do that. Pinagtsatsagaan na nga lang kita eh. May pagkakataon din pala na magugustuhan ko yung kaartihan mo. Whatever. Come on, serve now. I'm hungry na. Opo, mahal na prinsesa. Inasikaso na nga ni Javier si Sarah. Para siyang mahalagang bisita dahil siya lang ang may sariling pagkain sa lamesa. Ang iba ay kailangan pang pumunta sa buffet table habang siya'y nakahain na sa harap niya. Naku, ikaw bang apo ni Don Alejandro? Tanong bigla ng isang babaeng nagdala ng dessert para sa kanya. Ngumisi si Javier at inakbayan ang nanay nito. Sarah, si Ason, nanay ko. Hinampas naman agad ni Ason ang anak. Anong Ason? Wala ka talagang galang. Hello po, Tita Ason. Hi din sa'yo, Iha. Ang ganda mo naman. Sige, kain ka pa ha. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang tong si Javier. Sige po. Pagkaalis ni Ason, ay umupo sa tabi niya si Javier. Nilagay nito ang braso sa likod ng upuan niya. Mukha tuloy siyang inaakbayan ni Javier. Titig na titig ito sa kanya. Masarap bang pagkain? Sino nagluto? Si nanay at ang mga kaibigan niya sa ibang putahe. Sa kalderetang baboy naman at sa putsero. Ako ang nagluto. Ay, di pala masarap. Alam kong nasarapan ka sa luto ko. Ang dami mo kayang kinuhang putsero at kaldereta. Hindi mo ako maluloko. Ang yabang. Sarah, itatanong ko lang kung gusto mo ba ng mga lalaking marunong magluto? Pwede rin. Pero I'm not a foodie person eh. At may maids naman. So kahit hindi marunong magluto ay okay lang. Dapat yung marunong magluto ang gusto mo. Partikular sa lalaking masarap magluto ng kalderetang baboy at putsero. Kumunot ang noo ni Sarah habang ninunguya ang pagkain. Bakit parang may ibang ibig sabihin ang sinabi ni Javier sa kanya? Tila ba nire-rekomenda ni Javier ang sarili kay Sarah? Bakit ka nga ulit nandito? Because it's your birthday. Aha. At hindi mo pa ako binabati magmula kanina. Happy birthday.
Wala akong gift eh. Wala akong maisip na ibigay. Ayos lang. Masaya na akong pumunta ka. Isa pa, saka ko lang i-claim ang regalo ko kapag may karapatan na ako. Kaloy, ihatid mo ng ligtas pa uwi ang senyorita ha. Bili ni Javier sa driver ni Sarah. Gabi na at kailangan ng umuwi ni Sarah. Kahit simple lang birthday party ni Javier, hindi niya maikakailang nag-enjoy siya. Hindi na masama sa first experience ni Sarah sa mga ganoong klaseng salo-salo. Gusto mong kitang ihatid, hindi ko pwedeng iwanan ang mga bisita ko eh. No, it's okay. I have Kaloy naman to take me to the mansion, so don't worry. Sige, kita na lang ulit tayo bukas ah. Ngumiti si Sarah at muling binati si Javier. Nang makaalis, nanatili ang ngiti sa mga labi ni Sarah. Mas masarap pala sa pakiramdam kapag magkasundo sila ni Javier. Sa mga sumunod na araw, mahirap ang mga ginawa ni Sarah sa hasyenda. Pero nakasanayan niya na rin naman. Palaging nakaalalay sa kanya si Javier, kaya medyo naging madali ang lahat para sa kanya. What? I didn't expect na nakapagtapos ka pala sa college. Wala sa mukha mo ah. Sabi ni Sarah habang naliligo sila sa falls na sakop ng lupain ng hasyenda. Sinamaan agad siya ng tingin ni Javier. Napakamapanghusga mo talaga kahit kailan. Hindi halata. Pero nakapagtapos ako. May kinalaman sa agriculture ang natapos ko kaya dito ko napiling magtrabaho. Hindi ko lang talaga matanggihan ng lolo mo. Agriculture engineer ako. Pero dahil nandito ka, para akong nag-babysit lang. Ah, so kasalanan ko pang ako ang tinatrabaho mo? Di okay lang. Masaya naman akong ikaw ang tinatrabaho ko eh. Sinabuyan ni Sarah ng tubig si Javier. Tumatawang sinangga nito ang tubig. Tumawa na rin si Sarah. Hindi na makamulat si Javier sa sunod-sunod na pagsaboy ng tubig dito. Napatili na lang si Sarah ng hawakan nito. Ang bewang niya't hapitin siya palapit. Bitawan mo ako. Kapag nakawala ako, isusumbong kita sa lolo ko. Natatawang sabi ni Sarah kay Javier. Tumawa rin si Javier at pinaglapat ang mga noo nila. Brat. Pareho silang tumawa. Pero unti-unting napagtanto ni Sarah kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Kahit malamig ang tubig, unti-unting dumaloy ang init sa kanyang katawan dahil kay Javier. Javier. Mahinang bigkas ni Sarah. Marahang hinaplos ni Javier ang pang-ibabang labi niya. Bakit kailangan mong maging ganito kaganda palagi sa paningin ko? Ang lakas ng tibok ng puso ni Sarah. Halos lahat yata'y napapansin niya kay Javier. Ang namamaos nitong boses, mainit na hininga, malamlam ng mga mata, at ang matimo ng mga brasong nakapulupot sa kanya. Mas diniin siya ni Javier sa katawan nito. Unti-unting mas lalo pang lumapit ang mukha ng lalaki sa kanya. Napapikit si Sarah. Hinihintay ang halik pero hindi iyon natuloy dahil sa malakas na boses. Javier! Sigaw ng isang babae. Mabilis na lumayo si Sarah kay Javier. Nakita niya pa kung paanong napalunok si Javier habang namumungay ang mga mata. Hindi pinapansin ang tumatawag na babae dito. Javier, tinatawag ka. Lumayo agad si Sarah kay Javier at umaho na. Pagkaaho ni Sarah, kinuha agad niya ang tuwalyang hinanda niya kanina. Nagkatinginan sila ng babae. Maganda si Sarah pero mukhang anghel at conservative ang babae. Makakatangi ang tiyak si Sarah na gustong-gusto ni Javier. Sarah. Rinig niyang tawag sa kanya ni Javier na umaho na pala. Javier, pwede ba tayong mag-usap? May dala kong pagkain para sa'yo. Nauutal pang sabi ng babae. Busy ako, Angel. Malamig na sabi ni Javier. Lihim na napairap si Sarah at sinuot ang shirt para matakpan ng basang swimsuit. Mauuna na ako. Mag-usap na muna kayong dalawa. Sarah, sasabay na kita hanggang mansyon. Marahang sabi ni Javier sa kanya. Para bang hindi nito nakikita si Angel. Napatingin si Sarah kay Angel. Bakas ang sakit sa mukha nito. Hindi niya alam kung anong mayroon kina Javier at Angel, pero wala na siyang pakialam. Hindi na.
Kaya kong umuwing mag-isa. Sumakay agad si Sarah sa kabayo at pinatakbo iyon. Hindi na lumingon si Sarah kahit tinawag pa siya ni Javier. Gusto niya lang lumayo. Hindi niya palubusang kilala si Javier, pero hinayaan niya na ang sarili niyang mahulog agad sa lalaki. Kaso nang marinig ni Sarah ang mabilis na takbo ng isa pang kabayo, mas lalo niyang binilisan kahit hindi pa siya ganoong marunong. Gusto niya lang talagang makalayo. Bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan na sinamahan pa ng kulog. Naramdam din siguro ng kabayong hindi naman marunong si Sarah at nakaramdam ng panganib. Bigla na lang itong nagwala. Mahigpit na napakapit si Sarah nang muntik na siyang mahulog. "Tulong!" Sigaw ni Sarah. Kaunti na lang at mahuhulog na siya. Bago pa siya mahulog, ay mabilis na siyang nakuha ni Javier at inilipat siya papuntang kabayo nito. Ang sinasakyang kabayo ni Sarah kanina ay tumakbo na palayo. Ilang sandali pa ay tumigil na ang kabayo ni Javier. Bumaba na sila para sumilong sa kubo. Huwag mo na ulit gagawin yun. Ang lakas ng loob mong patakbuhin ng ganoon ng kabayo. Gayong hindi ka pa naman ganoong marunong. Muntik ka nang mapahamak. Kung hindi ako sumunod, baka may nangyari ng masama sa iyo, Sarah. Wala naman akong sinabing sundan mo ako. Sana hinayaan mo na lang ako mapahamak. At sa tingin mo kaya kong gawin yun sa iyo, ha? Mamamatay ako sa pag-aalala sa iyo. Bakit ka pa kasi sumunod? Sana nagstay ka na lang doon. May babae ka roon. Dapat hindi mo iniwan. Tigilan mo yan. Wala akong pakialam sa babaeng yun. Nainis ako dahil ang arte-arte mo. Kahit gusto kitang disiplinahin, baguhin ang ugali mo. Hindi ko magawa. Dahil pakiramdam ko hindi kita napapasaya. Nababaliw na yata ako sa iyo. Anong sabi mo? Napasandal si Sarah sa haligi ng kubo nang bigla na lang siyang atakihin ng halik ni Javier. Hindi niya napigilang dumaing. Mapusok at mapaghanap agad ang ginawad sa kanyang halik ni Javier. Nang binuhat siya nito ay nagpaubaya na lang siya. Sa mga sandaling iyon, ang sinisigaw ng puso ni Sarah ang sinunod niya. Marami man ang takot at pagdududa, nagawa niya pa ring isuko ang sarili niya kay Javier. Pareho silang nakatulog ng makatapos. Naunang nagising si Sarah. Gulat pa rin sa lahat ng mga ginawa niya. Maingat siyang kumalas mula sa pagkakayakap ni Javier. Nagbihis agad siya at umalis ng kubo. Iniwan ang natutulog na si Javier doon. "Oh, saan ka nagpunta, apo?" Tanong ni Don Alejandro sa kanya pagkapasok niya sa mansyon. Kinakabahan man, sumagot pa rin si Sarah. Naligo lang po sa falls, lo." "Oh, narating mo na palang bahaging iyon. Siya at magbanlaw ka na, Sarah. Baka magkasakit ka pa. Gusto mo bang ipatid ko na lang sa silid mo ang hapunan mo?" Tumango agad si Sarah. Pagpasok sa kwarto ay agad siyang pumunta sa banyo para magbabad sa bathtub. Paulit-ulit niyang naaalala ang ginawa nila ni Javier sa kubo. Masakit pa rin ang nasa pagitan ng mga hita niya. Hindi kayo ni Javier. Why you have to be so idiot, Sarah? Paninisi ni Sarah sa sarili. Pagkatapos maligo, lumabas na si Sarah sa banyo. Sakto namang kumatok na si Mercedita dala ang pagkain niya. "Senyorita, hinahanap po kayo ni Javier. Nasa baba po siya ngayon." Imporma ni Mercedita sa kanya. Kinabahan agad si Sarah. "Sabihin mo nagpapahinga na ako. Ayoko na ng bisita. Sabihin mo rin na simula ngayon, huwag siyang basta nalang papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot ko." Tumango agad si Mercedita. Nakahinga ng maluwag si Sarah. Kahit wala sa mood, pinilit niya pa rin kumain at matulog. Kinabukasan, hindi alam ni Sarah kung paano pakikitunguhan si Javier. Ayaw niyang lumabas, pero ilang sandali pa'y lumabas na rin naman siya. Pagkababa niya pa lang ay bumungad agad sa kanya si Javier. Tumayo agad si Javier mula sa sofa. Nag-aalangan kung lalapit ba o hindi. "Sarah." Huminga ng malalim si Sarah. "Anong gagawin natin ngayon sa hacienda?" "Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong ni Javier na parang hindi narinig ang tinanong niya kanina. Napailing si Sarah.
Ano pa bang dapat nating pag-usapan? May nangyari sa atin, Sarah. Napatingin si Sarah sa paligid. Nasa kusina ang mga kasambahay, pero natatakot pa rin siyang baka may makarinig kay Javier. Walang salitang lumabas siya ng mansyon. Sumunod naman agad si Javier sa kanya na para bang batang takot. Sarah, kausapin mo naman ako. Bakit mo ako iniwan doon? Masyado ba akong mabilis? May hindi ka ba nagustuhan? Nasaktan kita, diba? Kaya mo ako iniwan doon. Nasaktan ba kita? Pwede ba, Javier? Let's not make that a big deal, okay? Paano hindi magiging big deal yun, Sarah? Big deal yun. Magkasintahan lang ang gumagawa ng ganoon. Mag-asawa pa nga dapat. May nangyari sa atin at unang karanasan mo ko. So what? It doesn't mean na kailangan mo na akong panagutan. I don't demand anything from you. Don't worry, naiintindihan ko. I'm a liberated woman. I got horny. You got horny as well. Pinunan lang natin ang mga pangangailangan natin sa isa't isa. Kaya kalimutan na lang natin yun. Ayoko. Hindi ko kakalimutan yun. Hindi madaling kalimutan ang nangyari sa atin, Sarah. Eh anong gusto mong mangyari? Look, I gave you better options. Pero gusto mo pa yatang piliin kung saan ka nahihirapan eh. Mas mabuting mahirapan kung ikaw naman ang kapalit. What did you say? Liligawan kita. Oh no. You're kidding me. Hindi ako nagbibiro, Sarah. Liligawan kita. Para pagkatiwalaan mo ako. Para payagan mo ako sa buhay mo. Alam kong hindi ka maniniwala. Alam kong mabilis. Pero gusto kita, Sarah. Hindi pa man kita nakakita sa personal. Minsan ko nang pinantasyang akin ka. Gustong gusto talaga kita. Bahala ka sa buhay mo. Pero sinasabi ko na sa'yo, ngayon pa lang, wala kang aasahan sa akin. Sabi ni Sarah, tinalikuran lang si Javier. Mukhang walang balak si Javier pagtrabahuin siya sa araw na yun. Kaya siya na lang ang namili ng gagawin niya. Tumulong na lang si Sarah sa pag-harvest ng mga pechay. Sure akong hindi ka pa nakakapamasyal. Gusto mo bang mag-date tayo? Mahina at malambing na tanong sa kanya ni Javier. Kumunot ang noo ni Sarah habang pinapagpagan ang mga pechay. Busy ako. Sarah naman. Sinabi ko na sa'yo, diba? Ayoko. Huwag mo kong ligawan. Bakit ba ang kulit mo? Sige lang. Mahuhulog ka rin sa akin. Magsisikap ako para mapansin mo. Para magustuhan mo rin. Maghanda ka na, Sarah. Mahuhulog ka sa akin. Yung tipong mahihirapan kang makaahon ka't gustong-gusto mong umalpas palayo sa akin. Huh? Why you're so confident? May bala ka bang gayumahin ako? Hindi ko na kailangan yan. Maghahabol ka rin sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Ito lang ang panlaban ko. Paano na lang kung hindi makapal ang mukha ko para sa'yo? Eh di mas mababa ang chance na maangkin mo ko. Wait, bakit parang sinasabi mo na ako pang may gusto sa'yo? Ang ganda mo. Blooming ka, Sarah. Yan pala ang side effect ng capsule, Javier. What? A capsule, Javier? Ang pula mo. Pinisil na lang bigla ni Javier nang sobrang diin ang mga pisngi nito, sabay takbo. Sumigaw pa si Sarah at hinabol ang baliw niyang maliligaw. Pagod na pagod siyang tumakbo. Bigla na lang nawala si Javier. Ilang sandali pa. Lumitaw na ang lalaking may dalang isang tangkay ng rosas para sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Sarah. Ang pangit mo namang manligaw. Bibigyan mo ako ng rosas na galing din sa hacienda namin. Huwag kang mag-alala. Kapag naging boyfriend mo na ako, araw-araw kitang liligawan, Sarah. Bibili ako palagi sa flower shop ng mga bulaklak para may maibigay sa'yo. Kapag naubos yun, magtatanim ako sa bakuran ng bahay namin. Tapos lalagyan ko ng karatula, may "Don't pick flowers. All of this are Sarah's property" na nakasulat. Hindi na napigilan ni Sarah ang tumawa. Napangiti na rin si Javier.
Hindi naman siguro masamang pahintulutan niyang ligawan siya ni Javier. Pwede bang magdahan-dahan muna tayo? Javier, ang bilis para sa akin ng lahat ng to eh. Gusto ko makilala muna natin ang isa't isa. Oo naman, pangako. Hindi ako magmamadali. Maghihintay ako. Napangiti si Sarah. Tinanggap niya ang rosas at inamoy iyon. Patuloy na binubulong ng kanyang pusong sana ay tama ang kanyang desisyon. Lumipas ang mga araw. Pinatunayan nga sa kanya ni Javier ang sarili nito. Sa maikling panahong iyon, hindi na rin napigilang mahulog ni Sarah kay Javier. Isang araw, nagising si Sarah na nagsusuka at labis ang pagkahilo. Ilang buwan na rin siyang delayed sa regla niya. Napagdesisyon niyang mag-take ng pregnancy test. Labis ang kaba niya habang hinihintay ang result. Natulala na lang si Sarah pagkatapos makitang positive na buntis nga siya. What should I do now? Tanong ni Sarah sa kanyang sarili. Huminga ng malalim si Sarah. Napagtanto niyang hindi siya dapat matakot. Gusto naman siya ni Javier. Hindi pa man ito alam na buntis siya. Handa na rin naman siyang panagutan nito. Nasaan po si Javier? Tanong ni Sarah sa tauhang nakasalubong niya. Nasa kwadra, nagpapaligo ng mga kabayo. Salamat po. Nagmamadaling tumakbo si Sarah papunta sa kwadra. Pero nang maalala niyang buntis siya, unti-unti niyang binagalan. Hinawakan niya agad ang kanyang tiyan. Sorry baby, excited lang si mommy. Pagkarating sa kwadra, gumuho ang mundo ni Sarah sa nabutan niya. Si Javier, ang ama ng anak niya. Kahalikan si Angel. Umatras si Sarah at tumakbo pabalik sa mansyon. Tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha ni Sarah habang tumatakbo. Akala niya, totoo sa kanya si Javier. Bakit nakalimutan niyang tanungin kung sino nga ba si Angel sa buhay nito? Malinaw sa kanyang pinaglaruan lang ni Javier ang kanyang damdamin. Apo, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Don Alejandro nang makita siyang umiiyak. Yumakap agad si Sarah kay Don Alejandro. Lolo, ayoko na po rito. I want to go home. Please, I want to go back to the States. Nagmamakaawa ako. Lolo, hindi ko na po kaya. Tahimik na inasikaso ni Don Alejandro ang pag-alis ni Sarah. Nag-iimpake na si Sarah ng gamit niya nang kumatok si Mercedita sa kwarto niya. Senyorita, hinahanap po kayo ni Javier. Paalisin mo siya. Sabihin mo, ayoko siyang makausap. Masama ang pakiramdam ko. Huwag mo na lang sabihin sa kanyang umiiyak ako. Please? Tumango si Mercedita bago lumabas ng kwarto niya. Nang gabing iyon, hinintay lang ni Sarah makaalis ng hacienda si Javier. Sakto naman na naibili na siya ni Don Alejandro ng plane ticket. Sa biyahe papuntang airport, iyak ng iyak si Sarah. Mayaman siya pero nakakatakot pa rin palang bumuhay ng anak. Nag-aalala si Sarah kung anong buhay ang ibibigay niya sa anak niya. Hindi siya handang maging ina. Mas lalo pa siyang natatakot sa gagawin ng mga magulang niya sa kanya. Sa oras na malaman ng mga itong buntis siya. Buntis ka? Sino ang ama ng batang dinadala mo? Galit na sigaw ng ama ni Sarah. Umiling lang si Sarah habang umiiyak. Ayaw niyang malaman ng kahit na sino ang tungkol sa kanila ni Javier. Kakayanin niyang maging single parent. Huwag lang ulit maloko ng ganun. Dad, sorry po. I disappoint you again. I'm sorry, Daddy. Umiiyak na sabi ni Sarah at napaluhod sa harap ng kanyang ama. Lumuhod din ang mommy ni Sarah. Puno ng luha ang mukha nito at niyakap siya. Tahan na. Makakasama ito sa baby mo. Everything will be okay. Huhupa rin ang galit mo. Natatakot po ako, Mommy. Shh! I will be here. Nandito kami ng daddy mo. Aalalayan ka namin sa pagpapalaki sa bata. Don't worry. Simula nang maging ina si Sarah, maraming nagbago sa ugali niya. Natuto siyang mag-set ng priority sa buhay. Natuto siyang maging makasarili. Sinikap niyang maging mabuti sa paningin ng anak niyang si Samantha.
para lang hindi nito mamana ang ugali niya. Napagtanto rin naman ni Sarah kung gaano ka-toxic ang ugali niya noon. Mommy, what's kabaong? I heard Mama na saying that word. Are we going to see your lolo there? Tanong ni Samantha sa kanya habang nakasakay sila sa plane pabalik sa Pilipinas. That's coffin, Samantha. We will visit Lolo Alejandro. Because he was dead now. He would maybe in heaven now. Paliwanag ni Sarah sa anak. 7 taon na rin ang lumipas. Magmula nang umalis si Sarah sa Hacienda Estrella para bumalik sa States. Kung siya lang ang papipiliin, ay ayaw niya nang bumalik. Kung hindi lang namatay si Don Alejandro, ay hindi na talaga siya babalik. Hiling niya na lang na wala roon si Javier. Hindi pa kaya ni Sarah makita si Javier, ang lalaking niloko siya, at ang ama ng anak niyang si Samantha. It's sad he's dead now. I even didn't meet him. Yes, baby, it's sad. It's okay to cry and to mourn. But life goes on, and we need to move on. You have a point, Mommy. Pinagmasdan ni Sarah ang anak niya. Hindi maikakailang anak niya si Samantha. Kamukhang kamukha niya ang anak. Mabuti na lang talaga talino lang ang namanan si Samantha kay Javier. Hindi marunong magsalita ng Tagalog si Samantha. Hindi na rin naman kasi nag-abalang turuan ni Sarah ang anak dahil palaging nasa plano niya ang wag nang bumalik sa Pilipinas. I'm glad nakarating kayo rito ng ligtas. Sabi ng mommy ni Sarah at niyakap silang mag-ina. Nauna ang mga magulang ni Sarah sa Pilipinas. Kahit noong malala na ang kondisyon ni Don Alejandro, siya lang naman talagang ayaw umuwi. They're so quiet, Mommy. I saw people crying. They really love Lolo Alejandro, huh? Kwento ni Samantha sa kanya habang binibihisan niya sa loob ng kwarto nila. Tipid na napangiti si Sarah. Yes, baby. Because Lolo Alejandro is a good person. That's why many people love him. Bumaba na sila. Hinayaan na lang ni Sarah na maglaro ang anak niya sa labas kasamang isang kasambahay. Hinayaan na lang ni Sarah. Alam niya namang bata pa ang anak niya at hindi pa rin naman naiintindihan ang lahat. Nakikiramay po ang aming pamilya, Ma'am Farah, sa pagkamatay ni Don Alejandro. Sabi ni Ason, ang nanay ni Javier sa kanyang mommy. Tumingin sa kanya si Ason at bigla na lang siyang niyakap. Masaya akong makita kang muli, Sarah. Gulat na gulat si Sarah. Hindi niya inasahan ang ganoong pakikitungo ni Ason sa kanya. Kung nandoon si Ason, posibleng kasama nito si Javier. Hindi nga nagkamali ng kutob si Sarah. Sa pintuan, pumasok ang matipunong lalaking nakasuot ng white shirt at nakatupi hanggang sa mga siko ang mga mahahabang manggas. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Nakikiramay po ako sa inyong pamilya. Malalim ang boses na sabi ni Javier. Hindi tinatanggal ang titig sa kanya. Umiwas ng tingin si Sarah at humarap sa mommy niya. Lalabas muna po ako, mommy. At titingnan ko lang po si Sam. Hininaan ni Sarah ang boses niya. Ayaw niyang marinig ni Javier ang tungkol kay Samantha. Gayunpaman, marahil ay baka alam ni Javier na may anak na siya kung nakikibalita ito. Dahil taon-taon namang umuwi ang mga magulang niya sa Hacienda Estrella. Tanging si Sarah lang ang nakakaalam kung sino ang ama ni Samantha. Mabuti na lang at hindi rin naman nagtatanong ang anak niya tungkol sa ama nito. Mas okay na rin na sila na lang mag-ina at wag nang bumalik si Javier sa buhay nila. Mommy, I'm hungry. Bigla na lang yumakap sa bewang niya si Samantha. Nataranta agad si Sarah at napatingin siya kay Javier. Umigting ang panga nito bago umiwas ng tingin. Nanginginig ang mga kamay na hinila ni Sarah ang anak niya papunta sa kusina. Mommy, why your hands are shaking? Are you okay? I'm okay. Let's go to the kitchen. I'll get you some food. Pagkarating sa kitchen, sa island counter na lang pinakain ni Sarah ang anak niya. Abala siya sa paghihintay ng isda para kay Samantha
nang biglang pumasok si Javier sa loob. Tumunghay si Samantha kay Javier. Hi sir, I'm Samantha Hope Estrella. You're so handsome po. Oh, you find me handsome? Naaaliw na tanong ni Javier sa bata. Parang tumindig ang lahat ng balahibo sa katawan ni Sarah nang marinig ng magsalita ng English. Si Javier, mas lalo lang lumakas ang dating nito sa kanya. Tumango naman si Samantha. Yes, and the maid too. She said you are, pogi? Tiningnan agad ni Sarah ang maid na nagbantay sa anak niya kanina. Umiwas ng tingin ng maid. Halatang guilty ito. Mahinang tumawa si Javier. You're so good to me, even though you only met me now. Mabuti na lang hindi ka katulad ng mommy mong masama ang ugali. Anong sabi mo? Sorry sir, I didn't know how to speak Tagalog. I only knew few words like maganda, pogi, salamat, po and opo. Oh, that's okay, Samantha. I can always adjust for you. Anyway, I have a question. Who's your father? Teka, lumalagpas ka na yata sa linya, Javier. Sino ka para tanungin yan sa anak ko? Umalis ka rito. May gusto lang akong malaman. Paanong pagkatapos mong umalis nang walang paalam, bigla ko nilang malalaman na nagkaanak ka na? Hinintay kita. Inisip kong baka gusto mo lang ng oras. Pero nalaman-laman ko may anak ka na. Pinaasa mo ako, Sarah. Niloko mo ko. Niloko? Hindi naman tayo noon ha. Isa pa, bakit kung makapagsalita ka parang di ka pa nakaka-move on sa nangyari noon? Ikaw naman ang nagloko. Anong sabi mo? Are you arguing, mommy? Tanong bigla ng anak niyang si Samantha. Huminga ng malalim si Sarah. No baby, I just want to catch up. He is just asking me about adult matters. Kitang-kita ni Sarah na gusto pang magsalita ni Javier pero pinigilan nito ang sarili. Napairap si Sarah. Dapat lang na magbigil ito ng galit kung ayaw nitong maging masama sa harap ng anak nila. Pagkatapos nilang kumain mag-ina, dinala na ni Sarah ang anak niya sa kwarto. Hindi na sila bumaba. Natatakot na si Sarah na makaharap niya na naman si Javier at kung ano-anong itanong sa kanya. Lumipas ang mga araw. Araw na ng libing ni Don Alejandro. Masakit para kay Sarah ang nangyari. Pero alam niyang kapalaran ng bawat tao ang mamatay. Masaya na rin si Sarah kahit paano dahil nalasap niya ang pagmamahal ng lolo niyang si Don Alejandro noong nabubuhay pa ito. Mommy, I wonder, where's my father? Biglang tanong ng anak ni Sarah habang nasa biyahe sila pauwi ng hasyenda. Why do you suddenly ask about your father? I never think of that, mommy, but when your guy friend asked me about my father, I wonder why I don't have a daddy. Do you want to meet him? I just want to meet him, but I still love you, mommy. I love you more than anyone else in this world. Napangiti si Sarah at hinalikan sa noo ang anak. Natatakot siya, pero sa pagmamahal ng anak niya, nawawala lahat ng iyon. Bukod doon, karapatan din ni Samantha ang makilala ang tunay nitong ama. Hindi dapat ipagkait ni Sarah sa anak niya ang katotohanan iyon. Kahit may ginawang kasalanan sa kanya si Javier, hindi na dapat madamay sa galit niya para sa lalaki si Samantha. Anong balak mo ngayon, Sarah? Tanong ng daddy ni Sarah sa kanya. Sila na lang ang nasa sala ng mga magulang niya. Tulog na si Samantha sa taas. Pinag-uusapan nila ang mga plano ni Sarah, lalo na at sa kanya pala pinamana ang hasyenda. We'll stay here, Daddy. I will manage this hasyenda. Good decision. Mahihirapan kang patakbuhin itong hasyenda kung nasa States ka. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka naman ni Engineer Javier. Sinabihin ko na siya at pumayag naman siya. Siya lang din naman ang pinagkakatiwalaan ng lolo mo noon kahit nung nabubuhay pa siya. Tumango na lang si Sarah. Wala na talagang paraan para hindi niya makita si Javier. Kailangan niya rin namang harapin ang lalaki para kay Samantha.
Babantayan na lang ang puso niya para hindi na mahulog pang muli kay Javier. So, you mean po, we are staying here for good po? Tumawa si Sarah at tumango. Ang cute ng anak niyang nag-aaral ng Tagalog. Po pa lang ang alam nito at halatang awkward sa tuwing nilalagyan ng po ang bawat pangungusap. Kinakausap niya na rin si Samantha gamit ang Tagalog para mas mabilis itong matuto. Magiging busy si mommy whole day, but before maghapon, uuwi na naman ako dito sa mansyon. Besides, you'll go to school tomorrow. Your mama will fix your papers na so that you can study here na. Okay, mommy. Promise, I'll behave. Hinabili na lang ni Sarah si Samantha sa mommy niya. Naglakad-lakad na siya sa hacienda hanggang sa nakarating siya sa kwadra. Napailing na lang si Sarah nang bumalik sa isipan niya ang huling alaala roon. Here. Malalim ang boses na sabi ni Javier. Lumingon naman agad si Sarah sa lalaki. Ikaw pala yan, engineer. Saan mo gustong magsimula? Gusto ko na munang libutin ang buong hacienda. Titingnan ko kung anong mga nagbago sa mga taong nawala ako. Iyon na nga ang ginawa nila. Naglibot sila sa hacienda. Nagkaroon na rin pala ng tanim ng mga mais. Napansin niya rin na mas active ang hacienda kumpara noon. Marami na ring truck na naglalabas-masok sa hacienda Estrella. Napangiti si Sarah at tumingin kay Javier. Lolo really made the foundation of Hacienda Estrella really strong. Ang dami pala talagang nagbago rito. Ako lang naman ang hindi nagbago, Sarah. Mula noon hanggang ngayon, ganito pa rin. Baliw pa rin ako sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Mahal pa rin kita, Sarah. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi. Marami na nagbago, Javier. Isa pa, may anak na ako. Siya lang ang priority ko. Alam ko naman yun. Alam kong sa oras na gustuhin kita, dapat gustuhin ko rin siya. Kaya gusto kong malaman kung sino ang tatay niya. Kasi kung wala, pwede bang ako na lang? Handa akong mahalin ka. Kaya handa rin akong mahalin ang anak mo. Kahit hindi siya sa akin talaga. Umawang ang bibig ni Sarah. Hindi siya makapaniwala. Talaga bang mahal siya ni Javier? Minsan na siyang niloko nito kaya parang ang hirap paniwalaan. Bukod doon, kahit hindi alam ni Javier na anak nito si Samantha, handa pa rin itong magpakaama sa anak nila para lang mahalin niya rin ito. Sasabog na yata ang utak ni Sarah sa lahat ng nalaman mula kay Javier. Hindi ko pa nalilibot ang kalahati ng hacienda. Huwag kang mag-alala, kaya ko na. Huwag mo na akong samahan bukas, kay Kaloy na lang ako magpapasama. Hindi makatulog si Sarah nang sumapit ang gabi. Mahimbing nang natutulog ang anak niya sa tabi niya. Malalim ang iniisip ni Sarah. Hanggang sa mga oras na yun, hindi niya pa rin makalimutan ang sinabi ni Javier sa kanya. Marami siyang tanong, marami siyang pangamba. Ayaw ni Sarah na malagay na naman sa alanganing sitwasyon. Takot na siyang masaktan ulit ni Javier. Kinabukasin ay nagising siyang walang maayos na tulog. Lutang tuloy siya habang nililibot ni Kaloy sa hacienda. Dito naman ang sugarcane, ma'am. Nasaan ang mga tauhan? Bakit wala akong makita kahit isa? Paglingon ni Sarah kay Kaloy, ay bigla na lang niya itong tinakpan ang bibig niya at dinala siya sa gitna ng tubuhan. Takot na takot siya sa ginawa ni Kaloy. Ni hindi man lang niya naramdaman na may masamang balak pala ito sa kanya. Ilang sandali pa'y pilit siyang pinahiga ni Kaloy sa damuhan at dinaganan pa siya. Tumulo ang mga luha ni Sarah ng halikan at dilaan ni Kaloy ang kanyang lieg. Sumisigaw ng tulong si Sarah habang nagpupumiglas. Tumawa namang parang demonyo si Kaloy. Kahit sumigaw ka, walang makakarinig sa'yo. Nasa dulo na tayo ng hacienda mo, kaya solo na kita. Alam mo bang dati pa lang, libog na ako sa'yo. Kahit may anak na, parang ang sarap mo pa rin. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Tulong! Umiiyak na sigaw ni Sarah. Mas lalong natakot si Sarah nang punitin ni Kaloy ang kanyang damit. Hahawakan sana siyang muli ni Kaloy, pero may mabilis na humila rito at pinagsusuntok ito. Hayop ka?
Sigaw ni Javier at galit na pinagsusuntok sa mukha si Kaloy. Takot na takot si Sarah na lumayo. Tumakbo naman ang mga tauhan para awatin si Javier. Lumapit naman kay Sarah ang dalawang babaeng tauhan ng asyenda at pinasuot sa kanya ang isang malinis na t-shirt. "Tama na yan, engineer. Baka mapatay mo." Sigaw ng isang tauhan at inawat si Javier. Galit na sinipa ni Javier si Kaloy na wala nang malay bago pumunta sa harap ni Sarah. Mabilis na binuhat ni Javier ang umiiyak na si Sarah. Lumabas sila sa tubuhan at sinakay siya nito sa sasakyan. "Anong ginawa sa'yo ng hayop na yun?" Muntik niya na akong pagsamantalahan. Kung nahuli ako ng dating, baka kung ano nangyari sa'yo. I'm sorry. Please, huwag mo muna akong iuwi. Hintayin mo muna akong kumalma. Ayokong makita ako ni Samantha na ganito. Don't worry, I'm here. No one can hurt you again. Dinala siya ni Javier sa kubo kung saan may nangyari sa kanila noon. Iyak lang ng iyak si Sarah. Ilang sandali pa'y kumalma na rin siya kahit papaano. Marahang hinawakan ni Javier ang kanyang kamay. Kamusta na ang pakiramdam mo? Medyo okay na ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Mahal kita, kaya gagawin ko lahat para sa'yo, Sarah. Tiningnang mabuti ni Sarah si Javier. Alam niyang hindi iyon ang tamang pagkakataon, pero ang dami niya ng pagkakataong pinalagpas. Javier, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun? Huwag mo sanang isiping ginagawa ko to para bumalik ako sa'yo o panagutan mo ako. Kung ano man yan, alam mong pagdating sa'yo palagi akong handa, Sarah. Javier, anak mo si Samantha. Anak natin siyang dalawa. Bakas ang gulat at sakit sa mukha ni Javier. Alam ni Sarah na maling tinago niya ang katotohanan sa lalaki, pero takot lang siya noon. Bakit di mo sinabi sa akin agad? Alam mo na bang buntis ka bago ka umalis, ha? Nanghihinang tanong ni Javier. Tumango lang si Sarah. Ginulo ni Javier ang buhok nito. Napaiyak na lang ulit si Sarah nang makita niyang may tumulong luha sa pisngi ni Javier. Nasaktan niya ito. Bakit mo ginawa sa akin to? Si Samantha, anak ko rin siya. Bakit mo pinagkait sa akin ng 7 taon? Sorry, takot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bakit ka matatakot? Nililigawan kita noon. May nangyari pa lang sa atin noon at na akong panagutan ka. Paano pa pag nalaman kong buntis ka? Niloko mo ko. Nakita kitang kahalikan si Angel sa may kwadra. Hindi ko kayang ipagkatiwala sa iyo ang buhay namin ng anak ko. Panunumbat ni Sarah. Napamura si Javier. Hindi mo man lang ako tinanong. Umalis ka agad. Ex-girlfriend ko si Angel. Gusto niyang makipagbalikan pero ikaw nang mahal ko. Hinalikan niya ako. Tinula ko siya. Hindi mo ba nakita, ha? Hindi ko ginusto ang nangyari. Mas lalong naiyak si Sarah. Mali pala siya ng pinaniwalaan. Pero masyado siyang emosyonal ng mga panahong iyon. Baka kahit narinig niya ang paliwanag ni Javier, ay iwan niya pa rin ito. Ngayon, Sarah, hindi ka masasaktan ng ganoon kung wala kang nararamdaman para sa akin. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba ako? Tanong ni Javier sa kanya. Marahang tumango si Sarah. Mahal kita. Mahal pa rin kita, Javier. Mabilis siyang niyakap ni Javier. Sapat na sa akin yun. Mahalin mo lang ako pati ang anak natin. Ako nang bahala sa lahat. Pagkatapos nilang mag-usap sa kubo, hinatid na siya ni Javier sa mansyon. Medyo kinakabahan si Sarah, pero habang hawak ni Javier ang kamay niya, unti-unting nagiging maayos ang lahat para sa kanya. Anak, anong nangyari? Sinabi nila na muntik ka ng pagsamantalahan ni Kaloy. Totoo ba? Galit na tanong ng daddy niya. Tumango na lang si Sarah. Katulad ni Javier, galit din ang daddy niya. Lumapit naman agad ang mami ni Sarah at niyakap siya. Alam ko pong hindi magandang pagkakataon to. Pero 7 taon po akong naghintay. Gusto ko pong hingin ang kamay ng anak niyo, sir. Buong tapang nasabi ni Javier sa daddy niya. Umawang ang bibig ni Sarah.
Hindi niya inaasahan iyon. Talaga bang gusto siyang pakasalan ni Javier? Tama ba tong naririnig ko, engineer? Ang anak kong si Sarah, gusto mong pakasalan? Alam mo bang may anak na si Sarah? Daddy, siya ang daddy ni Samantha. Pag-amin ni Sarah sa lahat, bakas ang galit at pagkagulat sa mukha ng daddy niya. Anong sinabi mo? Hindi ko po alam na buntis siya nang umalis siya. Kung alam ko lang, hindi ko na po hinayaang bumalik si Sarah sa States. Una pa lang, pangarap ko na pong maging asawang anak ninyo. Alam ko na pong anak ko si Samantha, pero hindi ko po pakakasalan si Sarah dahil doon. I just simply want to marry her because I love her and I want to spend the rest of my life with her. Kinagat ni Sarah ang pang-ibabang labi. Parang hinihele ang puso niya. Talaga bang may lalaking nagmamahal sa kanya katulad ni Javier? Parang ang hirap paniwalaan. Seryoso ang mukha ng daddy ni Sarah. Lumapit ito kay Javier. Ilang sandali pa sinuntok nito ng malakas si Javier sa mukha. Oh my gosh, Daddy! Anton, bakit mo sinuntok si Javier? No one deserves my unika iha. Kahit gaano pa kita kagusto bilang tao, hindi magbabago yun. Sinuntok kita dahil binuntis mo ang anak ko nang walang pangakong kasal. I really hate you for that. Willing kang itama ang lahat, di ba? Pakasalan mo ang anak ko. Kahit may dugo sa gilid ng labi ay tumawa si Javier. Sinapo na lang ni Sarah ang noon niya. Bakit ba ganoon ang mga lalaki sa buhay niya? Aray ko, masakit. Reklamo ni Javier habang ginagamot ni Sarah. Huminga ng malalim si Sarah. Tiisin mo ang sakit para gumaling ka. Salamat. Ay salamat at bumalik ka. Kayo ng anak natin. Bukas na kita ipapakilala kay Samantha. Tulog na siya eh. Okay. Paghahandaan ko yan. Ano bang favorite niyang pagkain? Magte-try ako magluto bukas sa bahay tapos dadalhin ko rito. Ano rin ang mga klaseng toys ang gusto niya? Do you think she will like me? Of course she will like you. She finds you pogi, di ba? Kahit ano naman kinakain niya. Pero gusto niya ng pansit bihon. New favorite niya yon. Hindi rin siya masyadong mahilig sa toys. Mas gusto niyang magbasa ng books. So kahit children's book na lang ang dalhin mo sa kanya, okay na. Ay, bigla akong kinabahan. Baka magselos ka. Sabi niya sa akin, kahit makilala ka niya, mas mahal niya raw ako. Di mas mabuti. Nagmana pala siya sa akin. Pareho kami. Gusto namin kami ang mas nagmamahal. Napailing na lang si Sarah. Kinabukasan ay pinakilala niya na nga ang mag-ama sa isa't isa. Halatang nagkakailangan pa ang dalawa, pero nagkasunduri naman agad dahil magkapareho ng ugali. Doon na patunayan ni Sarah na talagang sa pisikal lang ang namana ni Samantha sa kanya. Bago pa matapos ang taong iyon, nagpakasal na rin silang dalawa. Naging masayang pagsisama nila. Kahit may tampuhan pa minsan, ang mahalaga ay natuto na sila sa lahat ng pagkakamali mula sa nakaraan. Nakagawa na sila ng matibay na pundasyon na nagsilbing kapitan sa paglayag ng kanilang pag-iibigan. Sabi nga nila, kapag inabot mo ang pag-ibig na may sigasig, asahan mong tadhana na ang sayo ay makikinig. At dito na nga po natatapos ang magandang kwentong pag-iibigan nilang dalawa. Hanggang sa susunod na storya, maraming salamat sa pakikinig.